Kadalasan, kung sino pa ang nagliligtas ay siya pa ang unang napapahamak. Ito ang nangyari sa amin ng aking kaibigang si Janine. Matapos kaming maligaw sa kagubatan nang kami ay magbakasyon. Dahil sa akin ay inatake kami ng mga aswang. Sinugod kami ng mga nakatira sa kagubatang iyon na hindi ko akalaing mas mababangis pa pala sa malalaking hayop na kilala kong nagtatago sa kakahuyang yun. Ginusto ko lang naman na dalawin ang aking lola dahil nga malubha ang kanyang kalagayan sa hindi ko malamang dahilan. Aminado ako na may katigasan talaga ang aking ulo na marahil ay naging dahilan kung bakit kami nasuong sa isang mahirap at katakot-takot na sitwasyon. Ako nga po pala si Marie, nakatira sa Santa Cruz, Manila. 25 anyos lang ako nang mangyari ang karanasan namin na sana ay wag nang mauulit pang muli. Naging laman na kasi ito ng aking mga panaginip. Ayaw matanggal at palagi na lang akong ginagambala. Kami ay mga estudyante na sa isang kilalang universidad ng Maynila nag-aaral. Malapit na kaming magtapos sa kolehiyo, kaya subsub kami sa aming pag-aaral. Ang aking kaibigang si Janine ay bata lang sa akin ng 3 taon. Bali magkapit-bahay kami sa probinsya kung saan kami nakatira. Sabay lang kaming nag-aral kaya magkasama kami sa dormitoryo. Mabait si Janine at maalalahanin. Isang araw, kinailangan kong umuwi sa probinsya kaya naisip kong magpaalam sa kanya. Sinabi ko na kailangan kong umuwi. Ngunit kaagad niya akong sinabihang sasama daw siya sa akin pauwi. Niyakap ko si Janine dahil sa tuwa. Ganito talaga kami ng aking kaibigan. Maliliit man o malalaking bagay, sobra na ang pinagsasaluhan naming kagalakan. Mababaw lang ang kaligayahan namin. Ang presensya ng bawat isa ay mahalaga. Kaya nang malaman kong sasama sa akin si Janine pauwi, gumaan ang aking pakiramdam. Mabilis lang ang ginawa naming pag-iempake. Nakapaligo na din ako at nakapagbihis. Gayon din naman ang aking kaibigan. Nang handa na kami, nanalamin muna ako saglit para makita kung ayos na ba ang aking muka. Bali ang aking malaking salamin ay nakaharap sa pintuan ng banyo kaya nakikita ko ang mga bagay sa aking likuran. Gayon na lang ang pagkahinto ko sa pag-aayos nang mapansin ng aking lola sa may sulok ng pintuan ng banyo. Marahas akong napailing at lumingon sa aking likuran. Wala naman si lola doon. Tsaka bakit naman siya makakarating sa lugar na yun? Imposible iyon lalo na't siya nga ang uuwian ko sa probinsya. Wala naman sigurong masamang nangyari sa kanya. Kahit kabado, nagpatuloy pa din kami sa pag-alis at kinalimutan na ang aking mga naranasan. Nang araw ding yun, ay bumiyahe kami pauwi sa aming probinsya sa Baguio. May kalayuan ang aming kailangang ibiyahe. Kaya naisip kong bumili ng mga makukutkot namin ni Janine sa bus. Ako pa naman ay likas na gutumin, kaya hindi pwedeng walang mai-snack mamaya sa kalagitnaan ng aming biyahe. Sa isang malayong baryo pa kami nananahan. Habang nagbabayad sa mga pinamili ko sa isang stall, bigla akong kinalabit ng isang matanda. Napatingin ako sa kanya. Nagulat ako nang bigla siyang magsalita. Ako ay kanyang binalaan. Anya, may mga bagay daw na kailangan kong isaalang-alang bago ko katagpuin si Lola. Mga bagay na tanging ako lamang ang pwedeng tumuklas. Iwasan ko daw na mapahamak sa kamay ng sarili kong pamilya. Tinitigan ko ang matanda na animoy
may sakit siya sa ulo. Hindi ko alam kung bakit niya nagagawang sabihin ang mga bagay na ito. Ang nakangingilo pa sa pangyayari ay hindi ko maiwasang kabahan at matakot. Bakit ba kailangan kong maniwala sa matanda? Hindi ko siya personal na kilala. Wala din siyang kahit na anong bagay na nalalaman tungkol sa akin. Naudlot lang ang pagkausap niya sa akin nang tawagin na ako ni Janine tsaka sinabing aalis na daw ang bus. Kailangan na naming pumuwesto at baka maiwan pa kami. Wala akong nagawa kundi iwanan ng matandang nagpupumilit na kumausap sa akin. Nagmadali na kami sa pagtakbo papunta sa bus kung saan may nakahanda na kaming mga upuan. Hindi ako nakapagpaalam sa matanda, kaya lumingon ako para tingnan kung naroon pa din ba siya sa kanyang kinaroroonan. At nagulat ako nang makitang marahas na ang naging pag-iling nito habang nakatingin pa din sa akin. Para bang binabalaan niya ako sa bagay na mangyayari daw kapag hindi ako nag-ingat. Wala din namang panahon para balikan ko ang matanda kahit gusto ko pa siyang makausap. Malayo pa ang itatakbo ng aming sasakyan kaya kailangang mauna na kaming sumakay. Sa tansya ko, hating gabi na kami darating doon. Nang umusad nga ang bus, ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili na makaidlip. Pasado 11:00 na nang magising ako dahil ginising ako ni Janine at nasa probinsya na nga kami. Hindi naman ako natatakot na gabihin kami sa daan ng aking kaibigan dahil may mga taxi naman na bumibiyahe sa amin ng buong magdamag. Bumaba na kami ni Janine at niyakap ang aking sarili. Makapalang jacket na aking suot pero hindi ko mapigilang manginig pa din habang nararamdaman ang pag-ihip ng malakas na simoy ng hangin. Napapapikit ako habang nalalanghap ang mabangong pine trees na nakapalibot sa aming kinaroroonan. Maulan sa bahaging iyon ng Baguio nang dumating kami. Pero hindi naman sapat para mabasa kami. Mabuti na lang, naramdaman ni Janine na napapagod ako dahil siya na lang ang pumara ng taxi para sa aming dalawa. Nang makasakay kami ay kaagad na akong napanatag. 30 minutos na lang ang hihintayin namin at darating na kami sa bahay. Hindi nga nagtagal at huminto ang sinasakyan naming taxi sa harapan mismo ng aming bahay. Nagtaka ako dahil madilim at mukhang walang tao. Kaya imbis na pumasok sa loob, ay naisipan kong sumama na lang muna kina Janine na nasa tapat lang din naman ng aming tahanan. Sinubukan kong pumasok sa bahay namin, ngunit nagkataong papalabas naman ang bahay ng aking kaibigan si Aling Tala, ang nanay ni Janine. Nagmamadali niya kaming tinawag, kaya sa kanilang bahay na lamang ako unang dumiretso. Tumuloy kami sa bahay nila Janine at binati ko ang kanyang mama. Siya man ay kababakasan ko ng pangamba ang muka dahil tila ba hindi nila napaghandaan ang pagdating namin ng kanyang anak. Nang mga sandaling yon, batid kong may kakaiba ng nararamdaman ng puso ko. Idagdag pang iba din ang reaksyon ni Tita Tala. May kakaiba sa kanyang pananalita, kaya naman nagpasya akong tumayo na at magpaalam sa kanya. Nagmamadali naman akong pinigilan ni Aling Tala. Anya, ang aking mga magulang ay nasa bukid, sa tahanan ng albularyo na si Mang Ricardo. Kinailangan daw ipatawa si Lola dahil ilang beses na itong nagwawala at nagiging bayolente. Huling lagim na ginawa nito ay nang saktan daw at kainin ni Lola si Itim. Nang marinig ko ang mga sinabi sa akin ni Tita, ay napatulala ako. Hindi ko akalaing ganito pala ang dadatnan ko sa aming bahay. Kaya siguro namamalikmata ako kanina sa bahay na para bang nakita ko si Lola
At habang namimili ng makukutkot sa terminal ng bus, may masama na palang nangyayari sa aking abuela. Kaya naman para mapanatag ang aking loob, nagpasama pa ako kina Janine at sa kuya niyang si Harry para makapasok sa loob ng bahay. Nadatnan ko ngang magulo sa loob, kaya ng gabing iyon, hindi ako makatulog. Naglinis na lang ako ng buong bahay habang inaalalayan naman ako ni Janine. Ikiniwento sa amin ni Harry kung paano nga ba nagkasakit si Lola. Nagsimula lang daw ito sa palengke kung saan may nakaaway siyang babae na ang pangalan ay Aling Bonnie. Hindi lang nagkaintindihan ng dalawang ginang sa tamang presyo ng isda na tinda ni Lola. Ang gusto kasi ni Aling Bonnie ay bilhin sa murang halaga ang iilang tumpok ng isdang natitira sa paninda ni Lola. Ayaw naman niyang pumayag kasi kung wala nang bibili nun sa tamang presyo, ay iuuwi na lang daw para may maulam sina mama at papa. Ang problema ay nakipagtalo ang matandang si Aling Bonnie. Pinayuhan pa nga siya ng mga nakaririnig sa kanyang pakikipagtalo na marami namang isdang paninda sa palengke, kagaya ng binebenta ni Lola at pwedeng doon na lang siya bumili. Ngunit naging matigas si Aling Bonnie. Umusal pa siya ng kakaibang ritual sa harapan ni Lola, tsaka dinuro si Lola at pinanlisikan ng mga mata. May samangkukulam ang babae dahil matapos ngang gawin ni Aling Bonnie ang bagay na yun kay Lola, sumama kaagad ang kanyang pakiramdam. Ang buong akala ni Lola ay mawawala din kaagad ang kanyang karamdaman, kaya nagpasya siya na ipahinga na lang muna ang kanyang katawan. Ngunit nagulantang ang lahat ng kinahapunan ay maging bayolente si Lola at nakakapanakit na. Sa labis na pag-aalala ni Papa, kinailangan nilang igapos si Lola dahil sila mismo ay sinasaktan nito. Kinakalmot at kinukurot. Mabuti na lang, naagapan ng ginagawang pananakit ni Lola. Dinala siya kaagad sa albularyo. Ginusto kong makita at makausap si Lola. Alam kong naging malubha ang kanyang lagay, ngunit hindi na ako nahiya kay Harry. Nahilingin ng pagpapasama sa kanya papunta sa kinaroroonan ng aking Lola. Pumayag si Harry ngunit sinabi niyang sa makalawa pa kami makakaalis dahil may lakad pa siya kinabukasan. Ang totoo niyan, hindi na ako makapaghintay ng susunod na araw. Kailangan ko nang malaman ng totoong nangyari kay Lola. Kaya naman inaya ko ang aking kaibigan na umalis na kami kinaumagahan nang hindi nagpapaalam kay Aling Tala o kay Harry. Para hindi sila mag-alala, nag-iwan na lang kami ng sulat na siyang mababasa nila oras na hanapin nila kami. Mabilis lang naman kaming nakaalis nang hindi nila namamalayan. Dahil ang bukid ng sinasabing pinagdalhan kay Lola ay sa likod bahay ang daanan. Mabuti na lang at kabisado ko pa ang munting kalsada sa kasukalan kung saan kami dapat dumaan. Kahit malamig ang hangin ay tuyo at ligtas namang hakbangan. Nauuna akong naglakad habang kasunod naman si Janine. Sa kalagitnaan ng aming pagtalunton sa masukal na kagubatan na yun, napahinto kami. Pinakiramdaman ang paligid. Ewan ko ba pero nararamdaman ko na hindi lang kami ang tao sa kagubatan na yun. Parang may iba pa na nakikinig at nagmamatsyag sa aming mga ginagawa. Kaya naman naitanong ko kaagad kay Janine kung may nararamdaman din ba siya kagaya ko. Umiling si Janine at sinabing magpatuloy na kami sa paglalakad, na ginawa naman namin kaagad. Paliko na kami sa dalawang malaking puno na nagsisilbing lagusan papunta sa batis nang makarinig kami ng malakas na huni na labis na nagpagimbal sa aking buong pagkatao. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Naunahan ako ng takot.
Kaya naman huminto ako at muling napalingon sa aming likuran. Sa pagkakataong ito, kinilabutan na ako ng may makita. Sa gitna kasi ng aming dinaanan kanina, may nakita akong isang bagay na kalaunan nagiging kawangis ng isang tao. Babae na para sa mas malinaw na paglalarawan, isang matandang babae. May mahaba itong buhok at kakaiba ang kulay ng balat. Humahangos at nakangisi na para bang nakakita ng masarap na putahe. Dahil doon ay napalunok ako ng laway. Hinawakan ko sa braso si Janine. Nang makita niya din ang aking tinititigan, ay nanginig din siya sa labis na takot. Naging marahas na ang paghila sa akin ni Janine, imbis na ako ang may hawak sa kanya kanina. Mariing sinabi sa akin ni Janine na lumayo na daw kami, ngunit hindi ko naman magawang ihakbang ang aking mga paa dahil nakatuon lang ang aking pansin sa nilalang na nasa harapan namin. Kinikilabutan ako na lumapit sa nilalang. Hindi ko alam kung ano ang aking dapat maramdaman nang makilala ang nilalang na may mabalasik na tingin. Maya-maya pa, malinaw kong nakikita ang aking lola. Imbis na makilala ako ng aking lola, nagulat ako nang umangil siya. Sumingasing at naging mas mabagsik at nangangalit ang mga bagang nang umanga siya at ipinakita sa akin ang kanyang napakahabang dila. Dito na ako nataranta ng todo nang inilabas niya ang dila at hinayaan na lumingkis sa aking leeg. Nagsisisigaw ako sa labis na takot. Hindi ko alam kung ano ang aking susunod na magiging kilos dahil maging ang aking mga paa ay ginapos na ng kanyang buhok na nakakagulat lang dahil nagkaroon ng buhay. Humingi ako ng tulong kay Janine. Natatarantang sumigaw ang aking kaibigan at dumampot ng bato, tsaka nagtatakbong dinaluhan ako at inatake ang aswang. Ngunit ang labis kong ikinagulat ay ang bilis ng mga galaw ng aswang. Nagawa niyang ibalyas si Janine kaya gumulong ang aking kaibigan sa gilid ng kinatatayuan ng aswang kung saan may nakausling matulis na sanga. Gayon na lang ang kanyang pagtitili nang matusok ang kanyang binti sa nasabing kahoy. Nanginginig ang kalamnan na nagsisigaw din ako. Ninais kong sagipin siya, ngunit hindi ko naman magawa. Kay bilis umagos ng sariwang tugo sa lupa na ikinaalarma ng aswang. Tila siya'y nakaamoy ng isang mabangong aroma ng pagkain dahil walang anumang binitawan niya ako at nilapitan si Janine. Nasaktan ako sa pagkabagsak ko sa bato, ngunit wala nang masasakit pa nang marinig ko ang matinis na sigaw ni Janine habang hinuhugot ng aswang sa marahas na paraan ang kanyang natuhog na binti. Mas lalong bumulwak ang masaganang dugo kaya naman mas lalong nanginig ang aking kalamnan dahil sa nakita. Pakiramdam ko ay mahihimatay ako sa labis na pandidiri at panghihina nang makita ko ang sariwang dugo na nagpakalat ng malansang amoy. Tiniis ko ang sakit at tumayo ng marahan. Nakita ko ng pasanin ng aswang si Janine kaya nagsisisigaw ako at tinawag ang aswang. Halos maglupasay ako sa pagmamakaawa. Napakawalan na niya ang aking kaibigan, ngunit walang nangyari. Sa halip, nagpatuloy sa paglalakad ang aswang na parang walang anumang nangyari. Kay lakas niyang pagmasda na kahit kababaeng tao ay nagawa niyang pasanin ang aking kaibigan. Ngunit kahit nahihirapan ay wala akong nagawa kundi sundan sila. Nakarating kami sa isang may kalakihang kamalig. Payak lang ang bakuran nito. Walang halaman at kahit na anong bulaklak. Maliban na lang sa mga puno ng aratilis na nasa paligid. Ito ang nagsisilbing bakod para hindi basta-basta makapasok ang kahit na sino.
Nagtago ako sa may mayayabong na sanga kung saan may nakasampay na mga sako. Natanaw ko ang matandang babae na kahawig lang pala ni Lola na sinalubong ng isang dalagita. Tinanong pa nito ang matanda kung nahirapan ba ito sa paghahanap ng kanilang magiging hapunan na ang tinutukoy pa nila ay si Janine. Kinilabutan ako nang humalakhak ang matanda, tsaka sinabing napakadali daw niyang nakuha si Janine at kung nanaisin pa ng kanyang apo na maghanap ng karagdagan ay balikan daw ako sa kagubatan at nakatitiyak ang matanda na hindi ako aalis doon. Kinabahan ako sa aking mga narinig. Hindi ko alam kung sa anong dahilan at kailangan nila kaming ganituhin. Nang marinig ko kung ano ang tawag ng babae sa matanda, ay napatda ako. Walang iba, kundi si Aling Bonnie. Siya ang sinasabing nakaengkwentro ni Lola sa palengke. Base din sa aking obserbasyon, mukhang balak din nilang balikan si Lola, lalo na't narinig ko ang sinabi ng dalaga na binantayan daw niya ang albularyo na gumamot sa aking abuela. Malinaw na malapit lang ang kinaroroonan namin sa tahanan ni Ka Ricardo. Nagpakatahi-tahimik ako sa aking kinaroroonan. Bigla akong natakot sa aking mga natuklasan. Ngunit hindi naman ako papayag na magalaw nila at gawing hapunan anumang oras nila naisin. Umatras ako at nag-isip ng paraan kung paano mababalikan si Janine nang muntikan na akong mapasigaw sa kung sino mang nagtakip sa aking bibig. Gayon na lang ang pagkaramdam ko ng kaginhawaan nang makitang ang nasabing may kagagawan ay si Harry lang pala. Nangangalit ang mga bagang na sinamaan niya ako ng tingin, tsaka sinabing wag na wag akong gagawa ng ingay. Hinila niya ako palayo sa kamalig ng mga aswang tsaka marahas na binitawan. Nanghuhusga ang kanyang mga mata. Ano raw ba ang pumasok sa aking isipan at nagawa kong ipahamak ang kanyang kapatid? Umiling ako at humingi ng tawad. Halos maglupasay ako sa paghingi sa kanya ng paumanhin, lalo na't guilty ako sa natanggap kong mga salita mula sa kapatid ni Janine. Pakiramdam ko ay kasalanan ko ang lahat ng kamalasang nangyari sa amin ngayong araw. Pahiyang-pahiya ako lalo na't si Harry ay hinahangaan ko pa naman. Hinila niya akong muli at sa pagkakataong ito, iginiyan na sa tamang daan kung saan natatanaw ko na ang isang malaking bahay na sa tansya ko ay ang tahanan na ni Ka Ricardo. Napapalibutan ng mga halamang pangontra sa aswang ang kanyang bakuran. Napakarami ding bulaklak sa likod bahay. Halos walang makitang lupaing bakante. Saktong pagpasok namin sa loob ay sinalubong naman kami ni Mama. Kaya nanginginig na napatakbo ako sabay yakap sa kanya. Hindi ko na napigilan pa ang aking pag-iyak. Lalo na't mas lalo akong nagigilty dahil nakita ko si Aling Tala na tila hinahanap si Janine sa aking likuran. Halos lumuhod ako sa paghingi ng tawad na ikinailing naman ng albularyo. Anya, hindi ko raw dapat sinuway si Harry. Ang mga aswang ay masyado raw mapangganti. Kahit isang tao lang ang kinagagalitan ng mga ito, ay dinadamay nila maski ang kaanak ng taong kinamumuhian nila. Umiling ako at sinabi sa kanila na hindi ko naman sinasadya ang mga nangyari. Hindi ko naisip na pati pala kami ay puntirya na ng aswang dahil kay Lola. Biglang nagalit si Mama at saka sinabing wala akong karapatang sisihin si Lola sa mga nangyari. Hindi niya naman daw kasalanan na naging ganoon daw siya. May mga aswang daw talaga na nagpapanggap lang na mabuti para makapambiktima. Mas lalong hindi nila alam na may bagong angkan pala ng aswang ang nananahan sa tagong baryo na kinaroroonan nila. Hindi ko maiwasang magtampo dahil lumalabas na parang sinisisi ako ng lahat. Si Harry, si Mama at Papa, si Aling Tala.
Sa tingin ko ay wala na yata akong halaga sa kanila. Kaya naman nang masilip ko si Lola sa kanyang tinutuluyan na kwarto, ay naghanap ako ng paraan para makalabas ulit ng bahay. Wala na akong pakialam kung magalit man sila sa akin. Tanda ko pa ang bahay ng mga aswang at kailangan kong iligtas ang aking kaibigan. Sinamantala ko ang pagkakataong abala ang lahat. Nasa sala sila at nag-uusap. Ako naman ay nagsukbit ng bag na puno ng asin, abo, bronseng punyal at maski ang langis na ninakaw ko sa may altar. Narinig ko kanina mula kay Ka Ricardo na ang nasabing langis ay kinatatakutan ng mga aswang. Sa katunayan nga daw ay kumukulo ang nasabing langis kapag may aswang na nasa paligid. Walang ingay na isinilid ko sa bag ang aking mga kinuhang pangontra tsaka tumalilis palabas. Hindi ko pa nakakalimutan ang daan papunta doon kaya mabilis akong nagtatakbo hanggang sa makarating ako sa kakahuyan na maghahatid sa akin sa kamalig. Kahit kabado, ay pilit kong nilakasan ang aking loob. Wala akong balak na magpatalo sa mga aswang na siya palang nanakit sa aking lola at kay Janine. Kailangan kong iligtas ang kaibigan ko. Kung hindi ba naman ako tinamaan ng matinding swerte, tiyempong nakita kong paalis ang maglola ng kanilang tinutuluyan. May dalang basket ang mga ito at mukhang pababa ng bayan. Narinig ko pa ang matanda na tinanong ang kanyang apo kung kumpleto na daw bang nakalista ang pansahog na kailangan nilang bilhin. Kinilabutan ako sa aking narinig. Si Janine ba ang sasahugan nila? Mangiyak-ngiyak na nagpumilit akong sumilip sa bintana. Kahit may kalayuan ako, umaasang baka pwede kong malaman kung buhay pa ba ang kaibigan ko. Mabuti na lang, narinig ko ang pagsigaw niya. Hinintay ko lang na makalayo na ang maglola tsaka ako nagmamadaling pumasok sa bahay. Naabutan ko si Janine na namimilipit sa sakit habang pilit na kinakalag ang gapos niya sa paa at braso. Nagmamadali ko siyang tinulungan na ikinagulat niya. Nang malaman niyang ako lang naman pala yun, ay mangiyak-ngiyak siyang napayakap sa akin. Alam kong hindi siya makapaniwala sa mga nangyari dahil ako man ay ganoon din. Ngunit kailangan lang kasi naming lakasan ang aming loob nang sa gayon ay magawa naming makatakas. Bumulong sa akin si Janine, tsaka sinabing may isa pa daw aswang sa loob ng bahay. Dagli akong namutla ngunit sinabi ni Janine na kailangan lang daw naming bilisan. May kapansanan ng aswang na nasa kwarto dahil bukod raw sa bulag na ito, ay hindi din daw ito makalakad. Nakaupo lang ito sa wheelchair kaya kailangan daw naming bilisan. Mamayang gabi ay kakatayo na daw siya at sasahugan ng walang hiyang mag-anak kaya naman kahit nanginginig ay binilisan ko ang pagkalag sa gapos sa kanyang paa. Matagumpay naman naming nagawa yon at inakay ko si Janine. Alam kong gusto niyang maglupasay sa sakit ng kanyang nagdurugupang binti pero humanga ako sa katatagan niya. Hindi kasi siya sumigaw. Nakalabas na kami sa bakuran ng kakapakapang humabol ang naka-wheelchair na aswang. Tsaka sinabing nakawala na daw ang pagkain nila. Kampante naman ako na kahit magwala pa ang lalaki ay hindi na siya maririnig ng kanyang mga kasamahan dahil nakababa na ito sa kakahuyan. Matagumpay kong nadala si Janine sa bahay nila Ka Ricardo. Naabutan ko pa sina Mama, Papa, Aling Tala at Harry na nagdidiskusyonan kung paano ire-rescue si Janine nang magulantang sila sa biglaan naming pagdating. Hindi makapaniwala ang lahat ng ikiniwento ni Janine kung paano ako matapang na pumasok sa bahay ng bagong angkang aswang ng mag-isa para lang iligtas siya. Dama ko ang katahimikan ng mga sandaling yon.
Nakita ko pa ang aking mga magulang at kapamilya ni Janine na kanina lang ay hinuhusgahan ako. Wala silang masabi. Napapansin kong hiyang-hiya sila sa aking mga nagawa, pero hindi ako nagpakawala ng kahit anumang salita. Kontento na sa akin na mailigtas si Janine at mabantayan si Lola. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Piting. Lumaki ako dito sa Negros. Taong 1978, inampun ako ng mag-asawang magsasaka. 8 taong gulang pa lamang ako noon nang masunog ang aming bahay at ako lang ang nakaligtas mula sa trahedyang ito. Magkaibigan kasi ang aking ama at si Tito Noel. Itinuring nila akong parang totoo nilang anak. Kaya naman naging magkapatid na rin ang turing namin sa isa't isa ni Edgar. Magkaparehas kami ng edad ni Edgar, kaya naman mabilis kaming nagkasundo. Mas matanda lang siya sa akin ng 1 buwan. Naging masaya naman ang naging buhay ko sa bago kong pamilya. Maalaga si Tito Noel, maging si Tita Lolit. Dati ay madalas kaming basahan ng istoryang nakakatakot ni Tita Lolit bago kami matulog ni Edgar. Sa kwento niya, ay isang nanay ang nag-aanyong aswang tuwing gabi. Mahahaba ang kanyang mga kuko sa kamay at paa. Matulis ang kanyang mga ngipin at pulang-pula ang mga mata. Mahaba din ang mga ngipin at kulay itim ito. Ayon sa kanyang kwento, ay tuwing gabi ay madami siyang mga nagiging biktima nang hindi niya alam dahil lang akala niya ay panaginip lang ang lahat. Ngunit totoong nakakapatay siya at kumakain ng mga tao. Natatandaan ko pa ang tawag niya dati sa karakter niya sa kanyang kwento. Lolita daw ang pangalan ng babaeng aswang. Minsan nga ay napatanong ako sa kanya, "Tita Lolit, bakit po parang kapangalan po niyo yung aswang sa kwento?" Tanong ko. "Ay oo nga no." Sagot niya. Sabay kiliti sa akin at kunwaring nag-aaswang-aswangan siya. Mabuting ina naman si Tita Lolit. Ngunit minsan talaga ay hindi ko maiiwasang makaramdam ng takot dahil madalas ko siyang napapansing lumalabas kapag gabi at habang tulog na ang lahat. Madali kasi akong magising kahit na konting galaw o ingay lang, lalo na at magkakatabi kaming matulog. Isang gabi ay nagising na naman ako ng maaga, lalo na at nakasanayan ko na ito. Binalak kong magpunta ng kusina upang magtimpla ng kape. Bata pa ako pero alam ko namang magtimpla ng kape dahil ako ang pinagtitimpla nila nanay at tatay noong nabubuhay pa sila. Nang biglang nagbukas ang pinto at nakita ko ang babaeng mahaba ang buhok at kamukha ni Tita Lolit. Nagulat ako sa nakita kong itsura niya. Kaparehong kapareho sa deskripsyon ni Nanay Lolit na si Lolita sa kanyang kwento. Punit-punit ang kanyang itim na damit at pulang-pula ang bibig na parang dugo ang mga ito. Mahaba ang mga kuko sa paa at kamay. Mahaba ang buhok at matutulis ang ngipin. Kaya naman napasigaw ako nang makita ko siya. Ngunit biglang natumbas si Tita Lolit sa harap ko at nakita kong may saksak pala ito at kasunod nun ang paglabas sa kwarto ni Tito Noel at ni Edgar. Hanggang sa maya-maya pa ay may mga tao sa labas ng bahay at may mga dalang gasolina at mga pamalo. Nagsisigaw sila sa labas ng bahay. "Lumabas ka dyan, Lolit! Ilabas niyo si Lolit! Kung hindi ay susunugin namin kayong lahat! Ilabas niyo ang demonyong aswang na yan!
Inaswang ang buntis kong asawa. Ito ang isa sa narinig kong sigaw mula kay Mang Pedring. Lahat kami ay hindi namin alam ang gagawin dahil nagkalat na ang dugo sa sahig. Taranta na ang lahat hanggang sa dali-daling binuhat ni Tito Noel si Tita Lolit at kumuha ito ng lampin tsaka ito itinali sa nasaksak na tagiliran ni Tita Lolit. Dumaan kami sa likod ng bahay upang makatakas sa mga taong nasa labas. Nilakad namin ng kagubatan na sobrang dilim at takot na takot kami ni Edgar noon, lalo na at hindi namin alam kung saan kami patungo. Hanggang sa narating namin ang nag-iisang bahay sa kagubatan. Isa pala itong albularyo. Agad-agad na tumulong ito sa paggamot kay Tita Lolita at marami siyang isinagawang ritual upang subukang alisin na ang ayon sa kanya ay lason na nakapasok kay Tita Lolita. Kaya naging aswang ito. Pagkatapos ng pagkahaba-habang prosesyon at kung ano-anong pinainom sa kanya, ay nanghina na si Tita Lolit at ikinulong siya sa isang kwarto. Tsaka kami tinawag at nag-usap ang albularyo at si Tito Noel. Malala na ang sitwasyon ng iyong asawa. Kumalat na ang lason sa kanyang katawan. Nayanggaw ang iyong asawa. Bakit ngayon niyo lamang siya naisipang ipagamot? Medyo inis na tanong ng albularyo. Pareho kasi kaming hindi sigurado. Ang akala namin panaginip lang niya yun. Hindi ko alam na ginagawa pala niya ang napapanaginipan niya. Akala namin panaginip lang lahat. Sagot ni Tito Noel. Ito ang isa sa mga senyales na nayanggaw ang isang tao. Marahil ay kung kani-kanino kayo tumatanggap ng pagkain nang hindi nyo man lang pinapatakan muna ng kalamansi bago nyo kainin. Sagot ng albularyo. Ano ang kailangan namin gawin para bumalik siya sa pagiging tao? Tanong ni Tito Noel. Kailangan niya lamang kontrolin ang kanyang sarili. Ikulong niyo siya upang hindi na muling makapambiktima pa. Kung kakayanin niyang kontrolin ang kanyang sarili na huwag kumain ng tao, ay doon niyo lamang siya pwedeng palabasin. Sarili niya lamang ang kalaban niya at makakatulong sa sarili niya. Sabi ng albularyo. Hindi pa sila natatapos mag-usap, ngunit umalis na ako dahil nakita kong lumabas si Edgar at umiiyak ito. Alam ko kasing mahal na mahal niya ang kanyang ina kaysa sa kanyang ama. Mama's boy kasi siya. Halos 1 linggo kami dito sa bahay ng albularyo bago kami umalis at naghanap ng ibang lugar na malilipatan. Dito ay isang simbahan ang napakiusapan ni Tito Noel na patuloyin kami kapalit ng pagtatrabaho niya dito. Nakilala namin dito si Pastor Ben. Pagkatapos ng trabaho ni Tito Noel sa simbahan, ay siya namang pagtatrabaho niya sa isang construction dahil gusto niyang matustusan ang pag-aaral namin. Napakabait sa amin ni Pastor Ben at alam niya ang aming sitwasyon at ang tungkol kay Tita Lolit. Hindi nga lang naniniwala sa aswang si Pastor, kaya naman sinabi niyang sinasaniban lang ito o kaya naman ay may sakit sa utak at kailangang dalhin sa ospital. Ikinulong si Tita Lolit sa basement ng simbahan. Gabi-gabi ay ipinapanalangin siya palagi ni Pastor Ben. Naging maayos pa rin kahit papaano ang aming pamumuhay. Salitan kami ni Edgar na naghahatid ng pagkain kay Tita Lolit. Lahat ay lutong bahay upang sigurado kaming hindi luto ng aswang ito. Opo, minabuti naming sundin ang utos ng albularyo. Tuwing naghahatid ako ng pagkain, ay kinakausap ko si Tita Lolit at kinakamusta siya. Palagi kong sinasabi na gusto ko nang muli siyang makatabi matulog, kaya sana ay gumaling na siya kaagad at malabanan ang pagiging aswang niya.
Hindi ko alam ngunit parang lumalala ng lumalala ang sitwasyon ni Tita Lolit. Hindi niya kasi kinakain ang binibigay namin sa kanya at madalas siyang magmakaawa na palabasin na siya. Kung hindi kami papayag, ay nagwawala siya. Alam kong nahihirapan din si Edgar dahil nang minsan ay kamuntikan na niyang pagbigyan ang hiling ng kanyang ina na buksan ang kanyang kulungan. Mabuti na lang at nakita ni Tito Noel na kinuha ni Edgar ang susi. Kaya naman pinalo siya ng ilang beses nang makita ito. Umiiyak noon si Edgar at galit na galit siya sa kanyang ama. Mula nang mangyari ito ay hindi na bumalik ang dating pagsasama ng mag-ama. Minsan ako pa nga ang gumagawa ng paraan upang magkausap sila. Lumipas ang ilang taon ay nakapagtapos kami ng high school ni Edgar. Nagpaplano na kami noon kung ano ang kursong kukunin namin sa kolehiyo at napagkasunduan naming mag-aaral kami ng ministry. Ito ang aming napagkasunduan nung una. Magiging magaling na pastor kami kagaya ni Pastor Ben upang madami din kaming matulungang mga tao. Mataas at malaki ang respeto namin sa kanya. Malapit lang din sa simbahan ng pinasukan naming eskwelahan upang maging ganap na pastor. Madalas ay doon pa nga kami sa basement nagre-review at natutulog ni Edgar. Hindi niya kasi talaga matiis ang kanyang ina. Sa labas siya ng kulungan madalas tambay at halos ginagawa na nga niyang kwarto ito. Madalas ay nakikita akong nagsusulat si Edgar sa isang itim na libro at minsan ay binalaan pa niya akong huwag daw gagalawin ang kanyang tala-arawan. Hindi naman ako interesado dahil wala akong hilig sa pagbabasa. Si Tito Noel naman ay ginagawa ko ang aking makakaya upang malibang siya at maiparamdam sa kanya na mayroon pa rin siyang karamay. Dahil madalas ko siyang nahuhuling tulala o kaya naman ay umiiyak sa gilid. Dumagdag pa ang pagre-rebelde sa kanya noon ni Edgar. Kaya naman hindi na niya pinagsasabihan o pinapakialaman si Edgar sa kanyang mga desisyon dahil nauuwi lang ito sa away. Alam kong mahirap para kay Edgar na tiisin ang sitwasyon ni Tita Lolit. Palagi ko siyang nahuhuling umiiyak. Maging ako ay nalulungkot din sa nangyari. Tinulungan ko na makapokus si Edgar sa eskwela. Ngunit makalipas ang 3 buwan, mula noong nagdesisyon akong pagiging pastor ang kukunin ko, ay nagbago ang aking isip. Mayroon kasi akong nagustuhan noon na babae. Siya si Mila. Tomboyin ang kanyang dating, ngunit nagagandahan pa rin ako sa kanya. Lagi namin siyang nakikitang nagsisimba. Naging malapit kami sa isa't isa. Kaya naman naisipan kong mag-aral na lang ng pagpupulis. Ito kasi ang kursong kinuha niya. May tampo sa akin si Edgar noong una. Ngunit napatawad din naman niya ako. Kinailangan ko nga lang malayo sa amin dahil nga may mga training at sa kalapit na bayan lang mayroong kursong criminology. Suportado naman ako ni Tito Noel. Kaya naman sinigurado kong pagbubutihin ko ang aking pag-aaral. Mas bata sa akin si Mila ng 2 taon. Kaya naman hindi ko siya niligawan kaagad. Naging magkaibigan na lang muna kami. Naging magkaklase pa rin naman kami dahil nahuli naman ako noon magsimulang mag-aral. Masaya naman ang aking college days. Hanggang sa dumaan ng buwan at taon ay nakapagtapos ako sa aking pag-aaral bilang isang pulis at nakapasa din ako sa board exam. Nahirapan nga lang ako makapasok sa trabaho nung una. Pero sa tulong ng pamilya ni Mila ay naging isang ganap na pulis ako. Si Edgar naman ang pumalit kay Pastor Ben bilang isang pastor sa aming lugar. Tuwing Sabado at Linggo ay umuuwi ako sa simbahan upang makasama ko si Tito Noel at maging si Edgar.
Pinapatigil ko na nga sa pagtatrabaho si Tito Noel, pero hinahanap-hanap daw ng katawan niya ang pagtatrabaho. Kaya bukod sa perang binibigay ko, ay may sarili din siyang pera. Madalas nga ay nakikita nila kami ni Mila na sabay magsimba. Kaya naman ipinakilala ko siya kay Edgar at kay Tito Noel. Aba, at kailan ang kasal anak? Ito agad ang bungad sa akin ni Tito Noel. Nako, wala pa nga po eh. Hinihintay ko pa nga po na sagutin ako ni Mila eh. Sagot ko sabay tingin kay Mila na kay tamis ang pagkakangiti. Inalok na kami noon ni Tito Noel na doon na maghapunan bago bumiyahe at bumalik na naman sa trabaho. Naging masaya ang aming salo-salo. Ngunit may konting selos lang akong naramdaman dahil panay ang titig ni Edgar noon kay Mila. Maganda naman kasi talaga siya, lalo na kapag nakangiti. Maging si Mila ay nginingitian din si Edgar. Kaya naman pagkaalis namin sa simbahan ni Mila, ay dineretso ko na siya sa gusto kong mangyari. Mila, gusto mo ba ako? Bigla ang tanong ko. Pero tumingin lang siya at hindi siya nakasagot kaagad. Kung mahal mo ako, papakasalan kita kaagad at magsasama na tayo. Ang tagal ko nang nanliligaw sa iyo, Mila. Siguro naman, masasagot mo na ako. Malambing na sabi ko. Namagitan ng katahimikan sa aming dalawa. At sa araw na yon, ay tinanggap ko na lang na baka hindi nga talaga ako magugustuhan ni Mila. Nag-focus na ako noon sa trabaho at itinigil ko na rin noon ang pagpapapansin sa kanya. Hanggang sa madalas kong napapansin na si Mila ang nagpapapansin sa akin at ako naman itong umiiwas. Dahil sino ba namang lalaki ang gugustuhing manatili sa sitwasyong walang kasiguraduhan? Iniwasan ko na talaga siya noon hanggang sa gabing nalasing siya at gumawa siya ng ingay sa labas ng inuupahan ko. Narindi na ako sa ingay, kaya naman ay lumabas na ako at hinarap siya. Ito ang unang beses na nakita ko siyang ganito dahil hindi naman talaga siya umiinom. Mila, ano ba? Nakakahiya sa mga kapitbahay. Inis at mahinang sabi ko. Pwede ba akong pumasok? Pakiusap niya. Hindi pwede, Mila. Ihahatid na kita at maaga pa ako sa trabaho bukas. Sita ko. May sagot na ako sa tanong mo. Piting, sinasagot na kita. Sagot niya. At saka ako siniil ng halik. Ito ang isa sa masasayang alaala ko kay Mila. Nagbunga ang ginawa naming milagro sa gabing yon. Kaya naman nagpakasal na kami kaagad. Nagkaroon kami ng isang gwapong anak na pinangalanan naming Wilson. Masaya at kontento na ako sa buhay at wala na akong ibang hihilingin pa noon sa Diyos. Ngunit isang pangyayari ang tumapos sa masayang relasyon na meron kami. Mula noong nagkaroon kami ng anak ni Mila, ay hindi ko na siya pinagtrabaho pa upang maalagaan niya ang aming anak. Hiniling din ni Tito Noel na doon na lang daw sa simbahan muna manirahan si Mila habang pinapatayo pa ang plano naming bahay at mainam na rin daw ito para sa bata upang lumaking makadiyos. Ang mahirap kasi sa pagpupulis ay malayo sa aming lugar ang susunod na aking destino. Wala akong magawa kundi ang sundin na lang ang utos. Isa ito sa dahilan kaya naman hindi ako nakakauwi sa amin. Padalang ng padalang na lang ang aking pag-uwi. Ilang taon kong tiniis ang setup naming ganun ng aking magandang asawa. Kilala na rin ni Mila si Nanay Lolit. Isang beses na nga lang namin naipakilala sa kanya si Wilson dahil natakot ang bata sa kanya.
Walang nakakaalam noon kung anong dahilan kung bakit hindi pa rin bumabalik sa pagiging tao si Tita Lolit. Dahil sigurado naman kami ni Tito Noel na sinusunod namin lahat ng utos ng albularyo. Kahit kasi mayroon kaming paniniwala sa Diyos, ay hindi pa rin kami naniniwala na makukuha ito sa dasal lang. Akala ko nga ay ang swerte ko na dahil nakahanap ako ng babaeng tatanggap sa kung anong pamilyang meron ako. Binalak kong sorpresahin sila sa Pasko. Ngunit mukhang ako pa ang mas nasurpresa nang makita ko silang dalawa ni Edgar habang kumakain sa sopa. Naglalambingan at halikan sa harap ng anak ko at ni Tito Noel. Kami-kami lang ang mga tao noon at mabuti na lang at napigilan ko ang aking sarili dahil hindi ko sila nabaril. Magkabilang suntok ang dumapo sa mukha ni Edgar. Umiiyak na ako noon, maging si Wilson at si Mila. Sinubukan kaming awatin ni Tito Noel, ngunit matanda na ito, kaya naman wala rin siyang magawa. Hindi ko lubos akalain na isang itinuring kong kapatid at isa pang pastor ang gagawa ng ganitong kasalanan sa akin, lalo na si Mila. Binigay ko ang respeto sa kanya. Lahat-lahat na. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa oras, pero hindi sapat na dahilan yon para traidorin at lokohin ako. Sa araw din na yon ay naghiwalay kami ni Mila. Sobrang nasaktan ako, lalo na noong tawaging papa ni Wilson si Edgar. Sa halos 6 na taon naming pagsasama, ay sa araw na yun ko pa malalaman na si Edgar pala ang totoong ama ni Wilson, hindi pala ako. Matagal na palang nagliligawan ng dalawa, kaya pala palagian si Mila sa simbahan dahil si Edgar din pala ang kinikita nito. Ginawa nila akong katawa-tawa. 3 linggo na siyang buntis nang may mangyari sa amin at mayroong pinagseselosang ibang babae si Mila na nakita daw niyang kasama ni Edgar. Kaya siya naglasing at wala siyang ibang kaibigan na makakausap kung hindi ako lang. Tinawanan ko na nga lang noong sinabi niyang aksidente daw ang nangyari sa amin. Takot daw siyang walang tatayong ama sa dinadala niya at siguradong papalayasin siya, kaya siya pumayag na magpakasal kami. Humingi sa akin ng tawad si Tito Noel kahit na wala akong sama ng loob sa kanya. Pero nakapagdesisyon na akong umalis na lang at hayaang magsama ang dalawa. Ibinigay ko sa kanila ang kalayaan. Sapat na siguro iyon upang mabayaran ko lahat ng tulong nila sa akin. Itinigil ko na ang sustento ko sa kanilang lahat. Kahit paminahal ko ang akala ko ay anak ko na si Wilson. Maging ang binabayad nila sa gamot ni Tita Lolita na pinaniniwala ang aswang at lahat ng mga ginagawang orasyon ng mga albularyo sa kanila na lahat ay binabayaran ko ay itinigil ko na. Masasabi kong mula nang mangyari ito ay naging magulo ang aking buhay. Ang bahay na pinagtsatsagaan kong ipatayo para sana sa masaya naming pamilya ay ibinenta ko. Gabi-gabi ay lasing ako, kaya naman ay naapektuhan ang aking trabaho at nasuspindi ng ilang buwan. Bumiyahe ako at pumunta ako sa malayong lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Hanggang sa makilala ko ang isang mangingisda na si Mang Karding. Siya ang umintindi, kumupkop sa akin sa kanilang munting kubo-kubo. Dahil wala naman akong ginagawa, ay sumasama ako sa pangingisda o kaya naman ay naghahatid kami ng mga turista na makapunta sa kabilang isla. Malaki-laki din ang kita kapag ikaw ang tour guide
dahil malaki ang bigayan ng mga kano. Araw-araw ang aming trabaho sa dagat. Umitim na nga ako dahil tumagal ako dito ng mahigit 1 taon. Madalas ay ako ang inuutusan ni Mang Karding noon na gamitin ang malaking bangka. Porsyentuhan kami sa kita. Hanggang sa isang grupo ng turista ang kasama. May 3 silang kasama na bata. Halos 10 silang magkakasama. Naririnig ko na reunion pala nila na magkakabatch ng high school. At nilibre sila nung isang kabatch nilang naging sundalo na. Halata naman sa katawan dahil matangkad ito at malaki ang katawan. Ako ang naghatid sa kanila. Makalipas ng 3 araw ay ako rin ang nautusang sumundo sa kanila. Pagdating ko sa isla ay dumiretso ako sa bahay kung saan ko sila iniwan. Ngunit pagdating ko doon, sa oras na pinag-usapan namin ay yung sundalo lang ang naroon at umalis daw ang kanyang mga kasama. Namasyal pa raw, kaya naman sinabi niyang dagdagan na lang daw ang kanyang bayad at kahit hanggang alas 5 na lang daw ng hapon kami bumalik. Ngunit noong hapon na ay isang hindi inaasahang malakas na pag-ulan at hangin ang pumigil sa amin upang makaalis sa isla. Minabuti na lang naming lahat na bukas na lang bumalik at aantayin muna namin na maging maayos ang panahon. Mababait naman ang mga ito at pinatuloy ako sa bahay kung saan sila tumira at binayaran nila sa may-ari ng bahay ang aking kwarto. Binigyan din ako ng damit ng isa sa kanilang kasamahan. Dahil sa pagod ko, ay nagkulong na ako sa kwarto at nauna nang matulog pagkatapos kong kumain. Madaling araw na noon at nagising na naman ako sa mahihinang yapak sa sala at ang pagbukas ng mga pinto. Mukhang nagdadahan-dahan naman sila sa paglalakad pero nagising pa rin ako. Noong una ay hindi ko ito pinansin dahil nga baka may kumuha lang ng tubig o nagbanyo. Ngunit narinig ko ang malakas na sigaw at paghingi ng tulong ng mga babae at ng ilan sa mga lalaking magkakaibigan. Natakot ako kaya naman binuksan ko ng kaunti ang aking pinto upang silipin kung ano ang nangyayari. Lahat ng mga magkakaibigan ay nasa labas ng kani-kanilang kwarto at may hawak na kutsilyo ang lalaking sundalo. Pinipilit na makipag-usap sa nakakatakot na aswang at hawak-hawak nito ang isa sa mga bata. Nakikiusap ang sundalo na pakawalan nito ang bata. Natitiyak kong aswang ito dahil may pagkakaparehas sila ng itsura ni Tita Lolit. Kung titingnan mo ito, ay ganito ang kanyang itsura. Katamtamang laki ng pangangatawan, hubad ang pang-itaas at pang-ibabang saplot. Parang may dahon na may baging na ginawang parang short. Madungis na punong-puno ng maitim na langis ang buong katawan. Maputlang mga labi at bilugang mata na halos iyon na lamang ang makikita mong maputi na kulay rito. Mahaba rin ang buhol-buhol at matigas nitong buhok. Nakayapak ito at may mahaba at maiitim na kuko sa mga daliri ng kamay at paa nito. Ngumiti pa ito ng pagkalaki-laki. Nakalitaw ng todo ang manilaw-nilaw pa nitong ngipin. Ang daming sinasabi ng aswang na hindi mo maintindihan. Para itong nagdadasal. Maya-maya pa ay kinuha ng aswang ang sukbit nitong kutsilyo at inilapit ito sa leeg ng bata. Umiiyak ang bata at sumisigaw nang maramdaman niya ang hapdi habang hinihiwa ang kanyang leeg gamit ang matalim na kutsilyo. Lumalalim ang paghiwa ng aswang habang nakangiti lang ito at tumatawa. At kitang-kita ko na lalong rumindi ang sakit sa leeg ng bata. Makikita mong nararamdaman niya ang init na dumadaloy mula sa sugat.
Sumisirit ang kanyang dugo at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Takot na takot ang bata. Lumaki sa pangdidilat ang kanyang mga mata nang makita niyang winawakwak ng aswang ang kanyang tiyan. Hinalukay ang loob at may biglang hinila. Itinaas ng aswang ang kanyang atay at sa mga oras na iyon ay alam ko nang wala nang naramdamang sakit ang bata dahil namatay na ito. Walang tigil na pag-iyak at sigaw ng kanyang ina. Aatake na sana ang sundalo nang biglang may 5 pang pumasok sa bahay na kaparehas ng itsura nito at kinagat ng aswang ang sariwang atay ng bata. Tsaka siya tumingala. Ibinigay niya ang atay sa matandang babae na kasama niya at kumagat na rin, tsaka ipinasa sa iba. Winakwak niya ang dibdib ng patay na bata at hinila ang puso. Nilamon niya ito at tsaka umupo sa lamesa. Nagsuguran na ang mga aswang sa katawan ng bata. Kanya-kanya ng kagat at dakma sa lamang loob ng patay. Hindi nagtagal ay halos mga buto na lang ang natira sa bangkay. Buo pa rin ang mukha nito, nadilat pa rin ang mga mata. Binalak nilang lahat na tumakbo palabas upang makatakas. At ang isa sa mga kasamahan nilang aswang ay may dala itong itak. Ibinato ito at sapul sa ulo ang isang babae. Ang isa naman ay ginamit ang kanyang baril. Sumabog ang likod ng ulo ng mga ito. Tumalsik ang dugo pabalik sa pintuan ng bahay. Nadibdiban naman ng bala ang ikalawa. Tinamaan ng puso at sumabog ang kalamnan sa likod na nilabasan ng bala. Bumagsak itong pasubsob at nangisay. Nakatuhog ang isa sa dibdib din. Habang nakikita ko ang lahat ng ito, ay nanginginig na ako sa takot. Hirap akong makagalaw sa nakita ko. Ngunit nilakasan ko ang loob ko at dahan-dahan kong isinarado at nilak ang aking pinto habang pinagpipiestahan nilang kainin ng bangkay ng mga turista. Tumakas ako at tumalon sa bintana. Mabuti na lang at umaambon na lang noon at wala nang malakas na hangin. Kahit alam kong delikado, ay nilakasan ko ang aking loob na makatakas. Sa awa ng Diyos, ay ligtas akong nakabalik. Sinabi ko lahat kay Mang Karding ang nangyari at tumulong na rin ako sa kaso. Bangkay at halos mga buto na lang ang nadatnan namin. Pinasara na ng kapulisan ng lugar noon, lalo na nang malamang hindi pala ito ang unang beses na nangyari. Hindi daw nahuhuli ang mga aswang na ito. Noong matapos na ang lahat ay nagpaalam na ako ng maayos kay Mang Karding. Hindi ko makalimutan ang nangyari at naisipan ko na lang na bumalik na sa aming probinsya. Pakiramdam ko kasi ay napatawad ko na sila Edgar at Mila. Handa na akong harapin sila. Malayo ang aking binyahe. Inayos ko muna ang lahat sa aking trabaho bago ako nagdesisyong bisitahin sila sa simbahan. Ngunit pagdating ko sa probinsya, ay kakaiba ang tingin sa akin ng mga tao dito. Masama ang tingin nila sa akin at pagdating ko sa simbahan ay sarado na rin ito. Pinuntahan ko ang dati naming kwarto noon at nagkalat sa dingding ang animoy mga dugo. Maging si Tita Lolit ay wala na rin. Naisipan kong puntahan ang bahay ni Pastor Ben. Pagdating ko nga doon, ay isang mahigpit na yakap ang natanggap ko sa kanya. Hindi ko kinaya ang lahat ng narinig ko mula sa kanya. Galit at puot ang naramdaman ko sa aking puso para kay Edgar. Ito ang narinig ko mula kay Pastor Ben. Mula noong umalis ka at iniwan mo si Mila, ay hindi naging maayos ang kanilang buhay. Walang nagbibigay ng sustento sa bata at bubuhay kay Tita mo Lolit. Alam mo namang matanda na si Tito mo Noel at nagkasakit siya mula nung umalis ka. Hindi sapat ang perang nakukuha ni Edgar mula sa simbahan at nalaman ng lahat ang ginawa nilang panluloko sa iyo.
Dumalang ang mga taong nagsisimba hanggang sa nawala na ang mga ito. Hindi na nila kayang paniwalaan o irespeto pa si Edgar dahil sa nangyari. Dumating sa puntong nabaon sila sa utang at nahirapan na silang makakain. Araw-araw ang away ni Mila at Edgar. Walang tumulong kay Mila, maging ang kanyang mga magulang at kamag-anak mula noong malaman ng pagtataksil na ginawa nila sa iyo. Nagdulot ito ng malaking away sa relasyon nila hanggang sa binubugbog na ni Edgar si Mila. Hindi lang natapos doon dahil maging si Tito Manuel at Wilson ay ganoon din ang kanyang ginawa. Napatay niya si Mila. Naghabulan sila sa kalsada gamit ang itak at sa harapan ng lahat ay binawian niya ito ng buhay. Kahit anong gawing pakiusap ni Mila na huwag siyang patayin ay hindi tumigil si Edgar sa pagtataga sa katawan nito. Binuhat pa niya ang katawan ni Mila, duguan at wala ng buhay, tsaka niya inuwi ito. Sa araw din yun ay isinunod niyang kinitil ang buhay ni Noel at Wilson, tsaka niya isinama sa kulungan ng tita Lolit mo ang kanilang mga bangkay. Pagdating ng mga tanod at pulis ay nakatulog si Edgar at dali-daling ginising at pinusasan. May mga ibang buto ng tao na nadiskubre din sa likod ng simbahan na suspetsang pinatay at ipinakain ni Edgar kay Tita Lolit mo noon. Matagal na pala itong ginagawa ni Edgar. Mapakain lang ang kanyang ina. Habang ang Tita Lolit mo naman na inadat ng kinakain ng ilan sa mga lamang loob. Nakakulong na ngayon si Edgar, maging ang Tita Lolit mo, at sinusubukang gamutin. Malaking pagsisisi ang naramdaman ko sa lahat ng narinig ko, lalong-lalo na kay Tito Noel at kay Wilson. Habang buhay na pagkakakulong ang ibinigay kay Edgar, at ni minsan ay hindi ko siya dinalaw dahil baka kung ano pa ang magawa ko. Ang dali-dali ko lang sana siyang ipapatay sa loob ng selda, ngunit naniniwala akong may karma at may tamang parusa ang Diyos sa mga taong kagaya niya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.